Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw and welcome po muli sa Alagang Amosop, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSOP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng AMOSOP para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers o ang ating mga sea-based overseas Filipino workers, ang ating po mga modern-day heroes. Ang Alagang Amosop ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim pa po din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out syempre sa mga miyembro ng Amosop at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso, dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amosop ngayong buwan po ng Hunyo, kasabay ng pagdiriwang ng National Safety Month. Tatalakayin natin ang Occupational Safety and Health o OSH at ang karapatan ng ating mga seafarers na magkaroon ng ligtas at maayos na working environment on board at maging sa kanilang mga tahanan at komunidad. Bahagi po ng pagsusulong ng kaligtasan ay ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa basic life support o BLS at first aid. Sa panahon ng emergency, ang tamang kaalaman at mabilis na pagtugon ay maaaring makapagsalba ng buhay. Ating pag-uusapan ang libreng basic life support at first aid trainings na isinasagawa ng mga medical professionals ng AMOSOP Seamen's Hospital para sa ating mga seafarers at mga AMOSOP employees. Una, makakasama natin ang isang highly experienced nursing professional from AMOSOP Seamen's Hospital na may mahigit 30 years ng paglilingkod sa ating mga miyembro at kanilang mga pamilya. Siya po ang kasalukuyang Chief Nursing Officer ng AMOSOP Seamen's Hospital at Course Director ng Basic Life Support o BLS Training Program. Isa rin siyang DOH-accredited BLS trainer na may malawak na expertise sa patient safety, nursing leadership, healthcare, education, at emergency preparedness. Sa kanyang mahaba at makabuluhang karera, nagsilbi siya bilang Course Director at facilitator ng maraming basic life support trainings para sa healthcare professionals. Naging bahagi ng pagpapatupad ng Continuing Professional Development o CPD programs ng ospital at aktibong nakatulong sa iba't ibang patient safety at quality improvement initiatives. Kabilang din siya sa team na nagkamit ng Department of Health Certification at Hall of Fame recognition sa ilalim ng Baby Friendly Hospital Initiative. Let us all welcome Miss Maykaya Alfonso, Chief Nurse K. Hi, good afternoon Camille. Good afternoon everyone. Ayan, kasama rin natin ngayon ang isa pang healthcare professional mula sa AMOSOP Seamen's Hospital na may malawak na karanasan sa nursing practice, healthcare education at emergency preparedness. Siya ang kasalukuyang Assistant Chief Nursing Officer for Training, Education and Research, Nursing Training Officer at Patient Safety Officer ng ospital. Isa rin siyang DOH-accredited Basic Life Support Trainer at Course Director ng BLS Training Program para sa mga seafarers ng AMOSOP. Sa loob ng mahigit na 15 taon, nakapaglingkod siya sa iba't ibang larangan ng nursing practice at leadership mula staff nurse hanggang assistant chief nursing officer. Malawak din ang kanyang karanasan sa emergency nursing, patient safety, healthcare education at professional development. Bukod dito, nagsisilbi rin siyang clinical preceptor sa San Beda University at Philippine Women's University kung saan tumutulong siya sa paghubog ng susunod na henerasyon ng healthcare professionals. Let us all welcome to Alagang Amosop, Nurse Jeremiah or Nurse Maya Hilario.
Good afternoon, Ma'am Camille. Good afternoon, Ma'am Kay. Ayan, welcome po to Alagang Amo Soup, Chief Nurse Kay and Nurse Maya. Ano po ba yung Basic Life Support o BLS at paano po ito nakakatulong sa pagsusulong ng Occupational Safety and Health or tinatawag po nating OSH para sa ating mga seafarers? Okay. Ang Basic Life Support ay isang serye ng agarang pagtugon sa mga emergency cases katulad ng pagsalba ng buhay na, for example, nawalan sila ng malay, huminto ang paghinga, o tumigil ang pagtibok ng puso. So, isa na rin, ang kabilang na rin dito ang pagbibigay ng maagang pagkilala sa emergency, tamang paghingi ng tulong, at dekalidad na CPR. And ang wastong paggamit ng AED or Automated External Defibrillator na kung saan kahit yata LRT or mga ngayon airport ay meron na. Actually nakita lang namin few days ago na nakakatuwa na merong ganong AED sa ating paligid na pag nangailangan andyan lang. So, ito ay mahalaga sa pagsulong ng occupational safety and health since ang ating mga seafarers ay nasa malalayong lugar, no? Kadalasan, yung lugar na yon sa barko ay malayo kung saan makahingi agad ng medical response. So kung sila ay well-trained, makakapagbigay sila ng agarang lunas para sa kanilang sarili at sa kanilang mga kasamahan. So, Chief Nurse Kay, kailan po nagsimula yung free na BLS training program sa Amo Soup? Tsaka, ano-ano po yung mga pangunahing kaalaman, yung mga basic skills po na tinuturo dito? Tsaka, gaano kahaba po yung sessions? Okay. Nag-start kami nung 2018, mga April. At agara naman namin itong itinuro sa ating mga miyembro, by August, ganyan. Nagsimula na lang kami 2018. Ang mga natutunan namin na ini-impart sa mga seafarers ay yung BLS, standard first aid kung saang tinuturo ang kung paano mo pahihintuin ang mga dugo, paggagamot ng sugat, bali, ano yung mga bibigay mong first aid sa mga may nasunog or may mga burns ba, ganon. So, doon namin inalat yung time namin para maisulong yung ni Amo Soup, yung kanyang program na mabigyan ng ligtas na environment ang bawat marinero. Tsaka hindi lang siya talaga magagamit sa barko. Kasi yung mga basic life support, mga first aid skills po, applicable din kahit sa bahay mo hindi po ba? Kahit sa pamilya. Yung mga ganong sitwasyon po. At kasi minsan nga po may nababasa ako sa Facebook, kung nasa outing sila, tapos drowning incident, yung mga ganun po, nagtuturo din po kayo ng ganun. Yes. Resuscitation, mga ganun. Yes, kasama siya sa standard first aid, yun pinapasok naman. Sa standard first aid siya na di-discuss. So, gaano kahaba po yung ganung training? One day sa lay rescuer, kasi para sa mga seafarers, one day ay nasisimulan namin to sa 8 a.m. up to 5 p.m. Enough na po yun? Oo, limited lang naman yung natin, nagbibigay tayo ng limited number of participants para mabigyan namin sila ng quality na teaching naman. Tsaka ilan po yung per session? 10 to 15, ganyan. Na seafarers. Maximum of 20. Tapos sa hospital po ito ginagawa? Sa Sen-In or sa Seaman Center. Or sa Seaman Center. At Convention libre hall. po to, no? Libre. Ayan, libre para sa mga Amo Soup members. Yes. At sa employees din po, kasi syempre. Oo. Iba pa yung sa employees. Yan talaga yung ni DOH, ni-require ni DOH na magkaroon ng 100% sa mga healthcare workers na alam yung yung BLS at saka SFA. Gayon din sa mga lay rescuer nga kung tawagin kapag non-medical professionals naman siya. Kasi
naka-attend din po ako sa isang BLS. Tapos after nung training, meron nagbigay pa po ng parang ID or certification na nag-training ako, parang DOH accredited. Yes. And talagang totoo naman po, dami kong natutunan na even yung yung CPR sa mga yung bata, iba po compression. pala yung sa mga bata, iba yung sa matanda. Tsaka may count pala yun. Yung mga ganong specifics na kasi po, di ba sa mga pelikula, pag nakikita natin, kala mo yung basta ganun, okay na. Pero yung pala po, may mga specific na kailangan kaalaman para effectively ma-carry out yung mga ganun mga first aid tsaka basic life support. Tama, Camille, kasi may tama siyang lalim, may tamang bilis. Opo. Ayun, para mabigay natin yung quality na CPR. Bakit po considered na bahagi ng karapatan ng mga seafarers natin yung ligtas na working environment, or yun nga pong tinatawag na OSH, Occupational Safety and Health? And bakit po mahalaga na magkaroon sila ng kahit basic knowledge and skills sa basic life support at saka sa first aid po para dun sa mga seafarers na i-deploy on board? Yun nga po, bilang layunin ng occupational safety and health is magkaroon ng safe working environment. So, isa sa tinuturo namin sa basic life support is yung objective natin is magkaroon ng skills, knowledge, and attitude na makapagtugon sa mga emergency procedures yung mga seafarers natin. So, if each one of them is meron po talagang kakayanan na mag-provide ng emergency treatment para sa bawat isa. Posibleng makadagdag po yun or makatulong na makamit yung goal ng occupational safety and health na magkaroon ng safe working environment for them. Tsaka malay mo ba, di ba? Kasi syempre unexpected naman, kaya nga tinatawag po na emergency situation. Talagang uncertainty, andyan yung talagang hindi mo unexpected, and maganda na di ba po, kasi pag walang kang idea, ang tendency mo mag-freeze ka, tas magpapanik ka, di ba, yung anxiety. Kasama po ba yun sa tinuturo kung paano yung, snap out of the, yung shock, tapos just proceed with, conducting yung mga to check, kung meron bang, umihinga ba, may obstruction ba, may pulse ba, yung mga ganyan pong basic, ma'am. Oo. Yun ang pinakauna natin dapat gawin kasi dyan is i-check mo yung lugar kung safe bago ka mag-perform, bago ka lumapit sa biktima. So, doon na pumapasok yung tatawag ka ngayon, iisipin mo, ano yung mga natutunan ko nung nag-training ako. Yun yung pangalawa mo dapat tandaan after mo ma-check na na safe yung lugar. So, ano kaya yung mga natutunan ko? At syempre, the most important is kalmado tayo. Kasi hindi tayo makakapag-perform ng tama kung hindi tayo kalmado bago tayo makapagbigay ng At doon papasok, ano nga yung mga natutunan natin. And third, yung mga tamang pagtawag ng tulong, paghingi ng tulong. Kasi kung nararatel tayo, wala tayo sa sarili natin, kung ano-ano nang sinasabi, hindi na natin nasasabi, ano ba dapat yung hinihingi ko ng tulong, no? Kunyari, tumawag ka sa 911, which is yung nationwide nating ngayon emergency hotline. So, pag tumawag ka ba doon, ano bang sasabihin ko? So, dapat masabi mo agad-agad na ilan yung pasyente ko, saan kaming lugar. Yung lugar kasi yung importante kasi yung 911, siya yung magdadirect kung saan yung pinakamalapit na stations or hospital para rumisponde. Ilan ang biktima ko? Kailangan alam ko yon. In a quick manner, alam ko na dapat ilan yung biktima ko, ano nangyari sa kanya, di ba? Para pag nakahingi ng tulong, agad-agad, alam nila ilan ang hospital, ilan ba yung ambulance na mapapadala, ilan yung doktor or nurses or paramedics, ganyan. At saan yung lugar, gaano katanda, anong edad ng biktima. So, ganun po yung dapat detalyado, aware ka talagang hindi ka nararatel na usually, di ba, ganun yung ating ganun yung ating siyempre yung una mong reaksyon pag may parang nag-hysteria ka na lahat. Opo, di ba, may ganung nasabi. tendency. Pero kung makapag-attend po kayo ng gantong mga workshop para sa mga members natin na interesado, no, at least magkaka-idea kayo na kapag ito yung mga possibilities sa gantong mga emergency situation, ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga impormasyon na dapat mong ma-relay sa tamang otoridad, at saka kung ano yung mga kaya mong gawin habang ikaw pa lang yun nandun sa area.
Tama. Considering also your own safety. Di ba po, mahalaga yun, ma'am. Oo, kaya nga, yun ang una sa number 1, check the scene. Kasi ma'am, kuwari lumindol, tapos may nakita kang unconscious, hindi mo chinek, meron palang May pabagsak may pabagsak pala. pala, tumakbo ka agad. So, mahalaga po yung awareness, yung situational awareness din Tama. ng mga tao. At saka, mahalaga din ma'am, no, parang tinuturo din po yun na to identify yung severity ng kondisyon ng pasyente. Yes. To describe, hindi po ba? Kaya dapat alam mo ano yung nangyari sa biktima para alam mo rin kung ano yung gagawin mo muna. Yan. May mga ganong insidente talaga na may mga sa mga participants din nagtatanong. Magaganda rin yung mga tanong nila. What if may aksidente diyan na anuhan yung may alam mo kino-consider mo na may spine injury or neck injury, tapos napansin mo walang tibok na, ano yung uunahin mo, ma'am? Oo nga. Ganon, Paano kayo sige. ganun, ma'am? Ma'am, syempre, una sa lahat, ano ba yung gusto nating gawin? Makasalba ng buhay, tama? So, paano natin mabubuhay yan? Kung uunahin nating isipin yung neck. So, yung neck kasi, pwede nating gamutin yan right after na Yung bale. bumalik, yung ma-revive natin yung biktima. So, yun yung ating priority talaga. Magkaroon ng pulso at hininga yung ating biktima at maging conscious na siya. So, later on, sa hospital na gagamutin kung ano man pong complications pa na pwedeng gamutin. Kaya nga dapat pag naayos na or na-revive mo na yung biktima, dalhin na sa hospital. Hindi para enjoy agad. Kailangan dalhin sa hospital dahil ang mga pasyente po na nagkaroon ng ganyang cardiac arrest in few minutes, posibleng maulit. Tsaka kailangan syempre ma-screen ano yung nag-effect sa ibang bahagi ng katawan, Yes, sa mga kasama organs po yan niya. sa secondary assessment kasi we have 5 principles. So yung nababanggit mo is 4th principles na pumapasok na secondary. Alamin mo ano pa po kasi na-revive mo na siya, ano pa po ang nararamdaman mo ngayon, ano hubang nag-cause nito sa inyo, nag-allergy ka ba, ganyan, hindi ka ba nakainom ng gamot. So mga ganun Ano po yung 5 principles na yun, ma'am? Yung first principle is yung survey the scene. Kaya nga importante yung survey the scene. Second is activate medical assistance or call for help. Mas madali siyang tandaan sa lay rescuer. Tinuturo namin siya na call for help. Then sa third is yung initial assessment of the victim. But doon na pumapasok yung responsiveness ng pasyente. Okay ka ba? Hey, are you okay? So pag unresponsive siya, you have to do the CPR na. So parang doon pumapasok, but of course, you have to check the pulse, breathing ng pasyente. So, dun pumapasok ang CPR sa initial assessment, which is the third principle. And the fourth, yun yung secondary principle na sinasabi namin na mga additional information na baka meron yung pasyente, bakit nagkaroon nito, at underlying conditions pa. And the last, yung referral sa hospital or sa nearest facility para mabigyan ng treatment, definitive treatment, and further evaluation pa yung ating biktima. Ayun. So, number 1, survey the scene. Yeah. Number 2, call for help. Number 3, initial assessment ng pasyente. Yes. Number 4, secondary principle. Tama po. Secondary assessment. Secondary assessment. At saka lastly, fifth, referral to the hospital. Ayan, 5 principle. Natututunan natin agad kay ma'am. Pero syempre, pag umattend tayo, na-refresh ka, mas magandang, mas marami tayong matututunan. Tsaka kung paano gumamit ng AED, ma'am. Yun yung talagang na-enlighten ako na, pwede palang matututunan mo rin pala yun paano gamitin siya, no? Tsaka syempre yung mga na bawal hawakan kasi baka makuryente, yung mga ganon. Tama. So, lahat matututunan yan sa BLS. So, ma'am, bukod po dun sa sinabi nyo kanina na common question sa inyo na paano unahin yung bale o yung pagbalik ng pulso at hininga, ano pa po yung mga common na frequently asked questions ng inyong mga attendees? Mostly po yun, yung pag-impact ng pagdurugo, yung sobrang pagdurugo. Then, common ngayon, lalo mainit ang panahon, we have the heat exhaustion, saka yung heat stroke. Nakakasama rin po yan sa first aid training. Tapos, yun, sa pagkalunod, minsan nga yung jellyfish injury, jellyfish sting na nangyayari po sa dagat.
So paano po yung mga sana hindi tayo mag-overtime, pero maganda po kasi yung mga ganyang knowledge, lalo na ngayon summer. Tapos yung mga syempre may mga seafarers na nagbabakasyon, yung pamilya nila pag may mga ganyang incident. Sige ma'am, unahin natin dun sa bleeding. Ayan. Sa bleeding po, tamang packing. Any malinis na cloth or anything na pwede po nating ipatch doon sa mismong sugat po nung victim, nung mismong pasyente. And then, balutin lang po. Then, yun, pwede na pong possible na mag-stop na rin yung bleeding. Apply if pressure, ever. yung Yes, ganyan. pressure. And then, for heat stroke, of course, yun po, tubig, hydration, number 1 po yan. Hindi po dapat mawala. Plus nga, if ever na may maramdaman na po tayong iba talaga, syempre magre-rest. Then, syempre make yourself comfortable talaga. And stay on cool places if ever. Sa shade. Opo. Plus, then, sa heat cramps din, ma'am, isa rin po yun na dapat po ma-stretch ng maayos po yung ating legs. And then, cold compress po to apply na rin doon sa mismong area para maiwasan din yung pagpuling talaga ng dugo doon. Then, ma-reduce yung pain na nararamdaman. And then, sa jellyfish sting, mostly po talaga, suka talaga. All the time, ma'am. May dala rin po tayong suka. Suka to sa mga prevent. nagbi-beach, mga outing, no? Mai-soak po yung mismong site kung saan po may sting. Yun. Yung sa drowning naman po. Sa drowning, ma'am, depende po sa assessment. We can, yun, pwede natin kasing, kung wala na pong, sa hininga lang naman yung problema, we can do rescue breathing, yung mga mouth-to-mouth resuscitation. Yun, may counting din po kasi yun. For adult, parang dapat makabigay tayo at least 6 breaths po sa, 20 breaths siya in 2 minutes time. And then reassess ulit si victim. So, mostly kasi, pag po sa then if wala po ding pulso tsaka hininga, doon na tayo magsi-CPR. Yun na yung tuloy-tuloy sa 2 minuto na at least makapagbigay tayo ng 200 to 240 na compression para humabigay natin siya talaga ng quality. Yung CPR na tinatawag for drowning din. Ayan, yung mga frequently asked questions po, no? And mahalaga po malaman nyo na, lalo na nga po dun sa mga pamilya ng mga seafarers. And syempre, kung on board din sila at maka-experience sila ng yung kanilang mga kasamahan, at least alam nila anong unang kailangan gawin. Di pa po sa mga gantong sitwasyon, talagang time is of the essence, ma'am, no? Bawat segundo ay mahalaga. Hindi po ba, ma'am? Yes, tama. Kasi sa mga emergency situations, ang mga first few minutes, yan yung critical, no? So, kaya ang aim natin dito is magkaroon ng patuloy na pagdaloy ng oxygen sa ating utak at sa iba pang mahalagang bahagi ng ating katawan. Kaya yung tamang pagbibigay ng karampatang tugon sa mga emergency situations napaka-importante. At saka ma'am, di ba po, since yung yung serbisyo ng AMOSUP ay libre, talaga pong sa lahat ng miyembro ng AMOSUP ay ino-offer natin ito. Kailangan po ba mag-sign up or paano po ba yung ating procedure dyan, ma'am? Okay, doon sa Seaman Center mismo, no, sa Intramuros and Seninoy, or Seafarers House. So nagre-register sila doon, merong pre-registration form. Tapos, libre po ito talaga dahil yan po ang sinigurado sa amin ng DOH nung tinrain po kami na dapat walang sisingiling single centavo sa mga sa mga kahit saan po, sa community man to, o kung saan yun man gagawin ang pagtuturo. Which is, yun po talaga ang aim ng ng AMOSUP, no? Wala ho po talaga tayong sinisingil. Tayo pa po ang namimigay ng libreng pagkain. Yes, meron pa kain may lunch, breakfast, and PM snacks. Tapos, sa bandang huli po, nagbibigay din kami ng token sa mga nag-exile sa natin sa training. Mga active So participants. meron yun meron po talagang binibigay kahit papaano. At tutuwa naman po sila. Kaya kapag po kami kinakausap ng DOH,
kung sigurado, sabi na nga, nandyan po ang numbers ng mga seafarers natin, pwede nyo pong interviewin. Yun naman po. At masayaw naman po ang ating mga seafarers dahil libre na, busog daw kanilang sikmura, busog din ang kanilang isipan. Ay, perfect. Yun yung Talagang kanilang holistic. Oo, yun ang kanilang binibigay sa aming feedback right after ng training. Ma'am, pwede naman mag-renew, no? After ilang years po yan? Yes, ma'am. Every 2 years po ang renewal ng mga natin, ng nag-undergo ng training ng BLS Manlan o SFA, Standard First Aid. Naku, June na pala ako, ma'am. Attend ako. Oo nga. Anong schedule po niya? Once a month po ba? Once a month po. Once a month. Pinag-iiba lang namin ng araw po ang BLS at saka yung Standard First Aid. Ayan. So, para sa mga interesado, no, meron po tayong pre-registration sa mga facilities ng Amosup Seamen Center, and perhaps we can share also sa social media natin para madaling hanapin ng ating mga seafarers kung paano sila makapag-pre-register sa BLS at first aid trainings natin. Ayan. Tsaka syempre, ma'am, no, yung mga natututunan ng mga seafarers, pwede pong ituro sa pamilya nila. Hindi po ba kay Missy? So, even sa mga bata. Di ba Yes, po, tama ka dyan. Since kapamilya naman nila yon kahit papano, mabibigyan nila ng knowledge ano yung first na dapat kong ituro or anong dapat nilang gawin. Kapag ang seafarers, sila yung aming tinuruan, wala, nasa barko. So, ma-impart nila yon sa kanilang family. Napakalaking bagay. Yes, of course. Yan yung, kasi si DOH may aim yan na at least one in every family na may marunong na or may naturuan sila ng BLS or Standard First Aid. So which is yun naman ang ating tinutupad ng Amosup yun na at least may one in every family. Yun Of course, yun nga. Syempre ang mandato or ang misyon ng Amosup talagang hindi lang seafarer pero buong pamilya ay matulungan. Ayan, kaya rin nag-o-offer tayo ng ganyang services para sa ating general membership for the whole family actually ang nagbe-benefit niyan. Okay, so ano na lang po yung mensahe nyo, Chief Nurse Kay at saka Nurse Maya, sa mga listeners natin ngayon about the importance of basic life support and yung ating first aid. At siguro po pwede rin yun silang i-invite to take part in the free BLS and SFA trainings offered by Amosup Seamen's Hospital. Yan. So, napakalaga pong matutunan ninyo yung about sa basic life support and sa standard first aid. Ang ating Amosup ay nagbibigay po ng free BLS training for seafarers and standard first aid training. Every month, conducted sa may Seaman Center or specifically sa Seninaway Building or Seafarers House. Magre-register lang po tayo sa may Seaman Center reception area para malaman din natin kung ano yung specific dates. Mostly naman second and third month of the month na i-offer siya, weekdays. And also, ma'am, is it okay na masabi ko po, meron din po kasi4 training sa Mariners Home. Doon din po, every month conducted din siya, weekdays. Mostly 4th weekdays, 4th week of the month siya kinakandak. Ayan. So, para rin pala sa ating mga occupants sa Mariners Home, may ganito rin pong programa para sa mga seafarers. Ayan, napakaganda naman ng free BLS as SFA training ng Amosup. Thank you very much po, no? And gaya nga na magre-renew na ako. Kasi talagang useful po, ma'am. I can attest to that. Ang dami ko talaga natututunan na dati hindi papasok sa isip mo na oo nga, no, posibleng mangyari to And ito pala yung dapat gawin. And yun nga na parang lalawak din yung iyong perspective na yung contribution mo, hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa pamilya, pero sa community or kung saan ka man mapapadpad. Tama ka dyan. Ayan. Okay, so again, maraming salamat po sa mga tagapakinig natin. On your screens po, nandiyan ang mga detalye ng Amosup Contact Center, ang telephone, mobile sa Globe and Smart. Paalala lamang po, para sa calls lang po yan, mga contact numbers ng Amosup. And you can also reach out to us to our
AmoSoup Official Facebook page and AmoSoup Official Facebook group. Ang ating mga episodes po dito sa Alagang AmoSoup ay ina-upload po natin sa AmoSoup Official YouTube channel. And for more information about the service units of AmoSoup, ang mga programs and initiatives po natin, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din tayong nakatalagang AmoSoup Helpdesk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk at amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers o DMW at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po sa inyong mga screens ang kanilang mga contact details. Ang DMW Kumusta Kabayan at ang ITF Seafarers Support at ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyo sa inyong pagsubaybay at pagsama sa aming diskusyon. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aizon, Milo Junela, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Justin Osayas, at ang ating ka-AmoSoup na si Lara San Juan. Maraming salamat po, Chief Nurse Kay at Nurse Maya ng AmoSoup Siemens Hospital Manila sa pagbabahagi ng inyong kaalaman ngayong araw at higit sa lahat sa inyong taus-pusong serbisyo at malasakit para sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Sa pagdiriwang natin ng National Safety Month, muli nating binibigyang diin na mahalagang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat manggagawa. Bahagi ng karapatan ng ating mga seafarers ang pagkakaroon ng ligtas na working environment at sapat na kaalaman sa Occupational Safety and Health o OSH. Umaasa po tayo na sa pamamagitan ng episode na ito ngayong araw ay mas marami pang seafarers, mga pamilya at mga tagapakinig natin ang mahikayat na maging handa, maging interesado at matuto ng basic life-saving skills at mas maging responsable pagdating sa kaligtasan. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng AmoSoup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating unyon. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSoup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSoup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmoSoup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.